Hello, magandang araw mga kapistolero. Pahinga muna tayo sa mga seryosong usapan, ano. Kagabi kasi may napanood ako na isang Thai movie, yung zombie na version ng Thai movie. Ayokong sabihin yung title kasi medyo naiinis din ako sa movie na 'yan, eh. So nakapag-decide ako, mag-imagine tayo, what if kung mangyayari ito dito sa Pilipinas? Ang tinutukoy ko ay magkaroon tayo ng zombie apocalypse. Uy, uy! Mamaya pa kayo, mamaya. Hindi pa kayo lalabas. Ayan, oh, balik tayo dito. Ah, Pag-usapan natin ano yung mga firearms na pwede sa zombie apocalypse. Pero isang intro ulit. Umpisahan natin mga kapistolero sa mga handguns, sa mga pistols o revolvers, ganon. Anong prefer nyo? May choices lang ako, dalawa lang yung choices ko, no? Pero kung gusto nyo magdagdag, pwede naman. Ang unang choice natin sa mga handguns ay 1911 chambered in 45 ACP o Glock pistol na chambered sa 9mm. O kaya, pwede rin sigurong 40 kasi may mga Glock na 40. Pero sa ngayon, sige, 45 ACP or 9mm, 1911 or Glock pistols. Advantage daw kasi ng 1911, may stopping power. 45 ACP di ba? May stopping power. Pero medyo kakapos tayo sa ammo. Kasi gaya nito, single stock, mga 8+1 lang. Yung mga double stock naman ay mga 11 or maximum of 13 rounds lang, di ba? Sa Glock pistols naman, 9mm readily available din naman ang ammo. Parang 45 readily available din naman dito sa Pilipinas. Ang advantage lang nito, mas marami ang ammo capacity, 17 rounds. Kaya kung papipiliin kayo, 1911, 45 ACP o Glock pistol, Glock 17 na 9mm. Punta naman tayo sa mga pistol caliber carbine, ano? O pistol caliber carbine. As you all know, ang pistol caliber carbine na available dito sa Pilipinas ay chambered sa 9mm at 45 ACP. May mga nagtanong nga sa akin kung meron daw available na 10mm na PCC. Wala akong idea eh. Kung may idea kayo mga kapistolero, mag-comment nga kayo. Siguro isang kadahilanan kung bakit mahirap ang 10mm dito kasi madalang yung bala ng 10mm dito sa Pilipinas. So balik tayo dito, anong gusto niyo yung PCC? Yung AR variant o yung Scorpion Evo? Yan, sabihin rin niyo sa akin kung ano yung advantage at disadvantage ng bawat isa nun. Okay? Sa magazine kasi, ang advantage, palagay ko advantage nito, na pwede siya ng Glock magazine. Ayan, so pwede ka magkarga ng 30 rounds at pag naubusan ka ng bala, tapos may Glock pistol ka naman, pwedeng yun na maging backup na magazine mo. Whereas ito, sa CZ Scorpion Evo, may talagang may magazine siya na para sa kanya lang. Pero, may mga aftermarket na magazine naman na pwedeng balahan ng 30 rounds. Pero, pareho silang 9mm. At itong dalawang baril naman ang medyo pinagdedebatehan, debatable na baril kung anong gagamitin in case of zombie apocalypse. Kahit nga sa home invasion, ito yung mga pinagtatalunan eh. Walang iba, ang tinutukoy ko ay AR 5.56 or shotgun. O yan. Medyo mabigat. Papatong ko na lang muna dito. Okay, advantage ng AR, syempre bala, di ba? Mas marami to. Pwede kang magkarga ng, sa isang magazine ay 30 rounds. Whereas dito sa shotgun, siguro 8 rounds lang. At kung mahaba naman yung magazine tube mo, siguro 10 rounds. Meron ano, di ba?
And siguro advantage nito, sa mga long distance, mga long range, effective siya. Whereas sa shotgun, kailangan mga close quarter. Not unless gagamit kayo ng slugs. At depende rin siguro sa zombie, di ba? Pag yung mga zombie ni George Romero, gaya po nito, ayan, nakikita niyo sa background ko, no? Pwede tong shotgun, yan. Pero, kung yung mga zombie gaya ng World War Z, yun na, yun na, yun na. Ito, maganda gamitin. Pero, wala, ibang usapan, ano? Pag yung mga zombie ng World War Z ang sumugod sa'yo, medyo tagilid ka na. Atakbo na lang siguro. Pero kung kay George Romero, kahit batukan mo na lang yung zombie, pwede na rin yung shotgun, okay lang. Oh well, sasabihin ng iba, sir, maingay yung mga baril eh. Pag zombie, syempre, pag nag-ingay ka, lalo na yung mga World War Z na zombie, di ba? Pag mag-ingay ka, susugurin ka na. So, melee weapon ang pag-usapan natin? Pwede, di ba? May dalawa akong melee weapon na available. Ang isang melee weapon na meron ako ay, hay! Japanese! Katana, meron akong katana. Ayan. So, advantage ng katana, long distance, pwede. Ayan. O, lalo kapag yung zombie ni George Romero, pwede mo nang batukan o kaya pugutan mo ng ulo, di ba? Ayan. O. Si Michonne, di ba? Si Michonne ng Walking Dead. At yung isang melee weapon ko naman, bukod doon sa katana, Tomahawk Axe. Ayan, maganda, di ba? Tomahawk Axe. By the way, ito, ano na, tatak na ito, SOG. SOG. Tomahawk Axe. Ayan. Siguro, advantage na ito, magaang. Madaling i-swing, di ba? At sigurado, pataying zombie. Meron pa siyang, ayan, panusok. Ayan. Pero matalas to. Ayan. Axe. Tomahawk Axe. Ayan. Tama-tama. In conclusion, kapag nangyaring ganong zombie apocalypse na tingin ko naman malabong mangyari yan, ano? In case na mangyari, mga zombie apocalypse, kung anong available na weapon ninyo, pwede naman. Yan. Hindi naman debatable. Mas maganda to, mas maganda yan. Kung anong available na gamit ninyo, good na yon, pwede na. Basta madepensahan lang ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. At sana nagustuhan po ninyo, no? Itong medyo kulitan natin, kulitan ng konti. Masyado na kasi tayong seryoso dun sa mga past na kwentuhan natin. Maging light naman tayo. Sana nagustuhan po ninyo. At sa mga nag-subscribe na sa akin, maraming salamat po sa inyo sa continuing support po ninyo sa aking channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please, paki-subscribe na lamang po. Ayan. At lagi tayong mag-iingat. Okay? Be a responsible gun owner and to God be the glory.